Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Greg, isang masugid na tambalanista dito sa Tarlac. Malapit na ang araw ng mga patay kaya napapanahon na para ibahagi ko sa inyo ang nakakapanindig balahibo kong karanasan. Kamakailan lang. Yan na naman. Naman tayo, pagod na po ako. Pagod na Alam po mo, ako. samantalahin na natin itong pagkakataong to. Bakit? Diba? Kasi pag dumating na sinabi na ng doktor, wag nyo nang gugulatin si Nicole. That's the time na titigil kami. Kasi syempre ayaw namin malagay sa alanganin yung buhay mo. So ngayon, habang kinakaya mo pa, namnamin mo pa. Okay. Hayaan na natin. Oh, yan. Teka lang Iko-condition na ba natin? Nagme-message lang ako dun sa doktor ko. Hindi, Para sabi lang niya alam pwede. niya. Para alam lang niya. Sabi niya pwede naman. Nakausap ko kahapon eh. Sabi ko, magtatakutan ulit kami bukas. Sabi niya, okay lang, kaya pa nun. Oh, yan. Ano ba yan? May hinihingal na naman sa background eh. Nakakaloka. So ito na nga. Napapanahon na para ibahagi ko sa inyo ang nakakapanindig balahibo kong karanasan kamakailan lang. Ang pakiusap ko lang po kay Chuper, huwag maghuhulog ng ballpen habang nagbabasa si Nicole. Alam mo, walang ballpen dito sa office. Correct ka mang ballpen dito. Matagal nang wala. Matagal na pong lost. Kahit may pangalan. Dapat ang bilin mo kay Chuper, huwag magkakamot. Oo. Kasi pag nagbabasa po ako, tapos nagkakamot siya. Kasi makatim pa ako. Sabi ko nga, mamaya kasumpungin alipo nga. Mamaya tayo mag-ano. Dapat ang sinabi niya, ang pag-uusap ko lang kay Chuper, pagalingin niya. Ayoko na. Ikaw na magbasa. Ikaw na magbasa, partner. Kaya mo yan. Paano ako pipindot? Tingnan mo, ang haba. Ang haba. Ang dami kong sinuscroll. Ay, umpisahan na natin. Ilang sigaw to. Eto na. Sige na. So, Hindi ko pwedeng basahin yan kasi walang pipindot. Sabi niya, wag daw maghuhulog ng ballpen habang nagbabasa si Nicole para hindi lumipad ang kaluluwa ni Madam sa pagkabigla. Ganito kasi ang nangyari, tambalan. Last year, sumadsad ng malala ang finances ko at nabaon ako sa utang. Minalas ako ng sobra. Kahit anong pagsisikap ang gawin ko, walang patid ang dating ng problema. Out of desperation, naisipan kong maghanap ng Lucky Charms. Baka sakaling sila ang magdala ng swerte sa buhay ko. Nagsuot ako ng Feng Shui bracelets para sa halip na swertehin, pero sa halip na swertehin, lalo akong minalo. Ano? Ano yun? Umuusok yung screen. Pinapausok ni Boyet. Nakakaloka. Huwag ka nagtuturo. Umuusok ka na, partner. Nervous ako. Bakit yung usok ko mas maitim kaysa sa usok mo? Ano ito? Oo, umuusok ka. Bakit ano ba yan? May pag-usok? Ang itim ng usok, ha? Parang ito, ganito yung usok ng sasakyan ko, partner. Yung unang sasakyan ko. Ay nako, wag ka dadaan sa Buendia. Mahuhuli ka dyan. So sabi niya, parang sa halip na swertehin, lalo ako minalas. Isang araw na ikwento ko sa kaibigan ko ang pinagdadaanan ko. Nag-share siya sa akin ng FB page na nagbebenta ng amulet bracelets. Isusuot mo lang, tapos may mga orasyong Latin na kailangang bigkasin. Tuwing ano ba?
Sorry po. Kung hindi niyo po kasi nakikita eh. Pero sa super may mga unusual movement siya na nagugulat ako. Huwag kang Alam mo, gumalaw. alin ka lang, magpipipindot lang ako dito. Oh. Gumagalaw ka na marami kang movement eh. Ano sa yung mga movement mo? Ha? Nasaan yung dalawang kamay mo? Dito lang, dyan. Yung nakikita ko. Hindi Huwag mo pwede. silang itago. Hindi pwede, gumagalaw Nagugulat nga ako. Oo. Ayan. Nagugulat ako mag-isa. Ano nangyayari, Nicole? Anyways, so isusuot mo lang, tapos may mga orasyong Latin na kailangang bigkasin. Tuwing 6 p.m. at darating daw sa iyo ang swerte. Di syempre, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Huwag kang magulo ha, inom akong tubig, partner. Pag ito bumulwak sa'yo, sinasabi ko sa'yo. Mapapagilid na ka ng tech. Pag yan bumulwak, sira yung gamit natin. Di syempre, walang patumpik-tumpik, dali-daling nag-add to cart. Pagdating ng order kong amulet bracelet, sinuot ko agad at binigkas ang orasyon as scheduled. Ay, parang mas nakakatakot yung boses ko. Lalaki na siya. Pagkatapos kong mag-orasyon, nakaramdam ako ng kakaibang init na dumaloy sa buong katawan ko. Nagkaroon ako ng kakaibang sigla. Ay, hindi nagtagal, nagsunod-sunod ang swerte ko. Natanggap ako sa ina-applyan kong trabaho. 4 na buwan pa lang ako empleyado, na-promote na agad ako. Dahil 6-digit earner na, ay, taray ng 6-digit earner. Diba? Baka naman. Baka naman dyan. Ayaw namin na magpa-amulet bracelet ka ha. Gusto namin pakain ka lang. O dahil 6-digit earner na, nakakuha ako ng hulugang bahay sa pag-ibig. Nagulat ako. Naging abala ako sa mga tinatamasa kong biyaya, kaya nakalimutan kong regular na banggitin ang orasyon. Dahil grateful ako sa bagong bahay, pinabless ko ito. Pag-uwi ng pare, biglang sumama ang pakiramdam ko. Kinagabihan, napanaginipan ko ang isang malaking taong may sungay, mapupulang mata at galit na galit sa akin. Nagising ako sa takot. Pagtingin ko sa orasan, 3:00 ng madaling araw. Nagulat ako nang mapansin ko na madami akong kalmot sa katawan. Amoy sunog din ang paligid. Tapos may pausok ngayon. Amoy sunog din ang paligid. Nakarinig ako ng malakas na halakhak ng lalaki na nagmumula sa ibaba ng bahay. Maya-maya pa nagkalabugan ang mga gamit. Kahit nangangatog sa takot, dali-dali akong bumaba para tingnan kung ano ang nangyayari. Tumambad sa akin ang magulo kong mga gamit. Baka naman may magnanakaw lang. Oo, kaya may pusa na naghabulan sa baba. Sa true. Tapos may tumawa, nakita kasi. Correct, di ba? Kakatawang pagbasta. Oo. Nakatawang pagbasta yung pusa, kaya humalakhak. Ganon. Oo. Sa gitna nito, nakakatakot partner. Ito na ang sinabi. Sa gitna nito ay nakatayo ang humahalakhak na nilalang. Nakakaloka! Nakatalikod ito, ngunit dahan-dahang humarap sa akin. Alam mo, feeling ko ina-exaggerate niya lang yung kwento. Hindi kaya! Nakakaloka! Napakapangit ng itsura at tila nag-aapoy ang mukha. Kahit madilim, pinilit kong tumakbo sa guardhouse. Ay, yayamanin. May guardhouse. May guardhouse siya. Bagay, 6-digit earner. Kailangan, Bagay. Guarded. May security. Tinanong ako ng guard kung bakit ako mahangos. Sinabi ko na lang na may bibilin ako sa convenience store. Hindi na ako bumalik sa bahay at sa convenience store na ako nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, nag-research ako tungkol sa amulet na nabili ko.
Isang demonyo pala ang nakapaloob doon. Ay. Katakot. Isang masamang nilalang na kapag dinasalan, ibibigay ang lahat ng ninanais mo. Ay. Nagalit siguro sa pagpapabless ko ng bahay, kaya ayaw kong patahimikin. Kinailangan kong humingi ng tulong sa mga eksperto upang makontra ang demonyong hinayaan kong pumasok sa aking bahay. At buhay pala. Lubos kong pinagsisihan ang aking ginawa at tiklop tuhod akong humingi ng tawad sa Diyos. Boyet, bakit naglalagay ka ng space? Itong namin sa Facebook live po namin. Ako, tsaba yan, huwag ka nga. Nilagyan niya ako ng space sa tabi ko. Inurong niya ako sa screen tapos nilagyan niya ako ng space. Lalagyan mo yan na nakakatakot na mukha, no? Hindi. Ganyan Gawa. talaga para maiba. Di ba mga ganun? May Ikaw yung tinabi sa akin, natakot ako, partner. O di ba yan yun? Yun talaga yun. Okay. So, hiniling ko din na lagi akong gabayan ng Diyos at bantayan. Sa mga kapwa ko tambalanistang sinusubok ng matitinding unos, naway magsilbing aral sa inyo ang naging karanasan ko. Sa Diyos tayo kumapit, wag sa mga lucky charms. Mag-research bago magsuot ng kung ano-anong pampaswerte o umusal ng orasyon na hindi naman naiintindihan. Salamat sa pagbasa ng aking kwento. Ang inyong tambalanista, Greg. Ano ba to? Bakit may parang mga pawatusi na? May mga lumalakad sa tuyong damuhan. Oo. Tapos nagpapaputok ng watusi. Ganun yung tunog sa akin sa background music. O, ayan na. Takot naman. Eto na. Ano ba yan? Eto na ang sinasabi ko po sa inyo, mga kabisyo. Huwag kayo masyado nagkakape. Nang hindi kayo laging nagugulat. Yung po muna yung lesson. Oo nga. Uy, nakakaloka ha. Siyempre, partner, ito ay karanasan ni Greg. So, para dun sa mga naniniwala naman, dun sa mga ganyan, 'di ba? Hindi naman natin dinidisregard yung kanilang negosyo or whatever, 'di ba? Yung mga ganon kasi baka mamaya mga negosyante left the may group, 'di ba? katotohanan naman din kasi yan. Tsaka kung yun yung kanilang tsaka kung inaral nila ganon. Pero ito po ay karanasan ni Greg. Yan. Meron ako. Kasi- Wala. Ah! Ang dami pong pagulat for today's video. Hindi pa ba matatapos yung tambalan? Ilang minutes na tayo nag-uusap? 45 minutes pa. Uy, ilang minutes na tayo nag-uusap, Boyet? Tara, itigil na natin to. Wala. Magsabi ka! Ay, naku, nakakagulat. Oh, no. Oh, ayun. So, Totoo yan. Ito Ako po ay naniniwala ako sa ganyan. saan? Sa alin? Sa mga ganyan, yung mga amulet, maging maingat kami. Nagbigay sa akin totoo. minsan ng ganyan. Okay. Anting charms din, mga ganon. Lucky charms. Medallion nga eh. Okay, ay Pero- nakakatakot naman pag medalyo. Oh, pero siyempre hindi ko in-entertain. Tinanggap ko naman. Yan tayo eh. Tanggap lang ng tanggap. Sabi ko baka pwedeng isang lato. May nagbigay pero hindi ko in-entertain. Tapos nung sabi ko kasi Latin yung mga nakasulat. Nasa bag ko nga siya ngayon eh. Bakit mo dinala? Kasi ibibigay ko rin sa'yo. Ibabato ko pabalik sa mukha mo. Itigil na natin tong usapan na to, ha? Exit na tayo. Pero bago yan, ulitin natin, ha? Tama yung sinabi ni Greg. Kapag ka dumadaan ka sa matinding unos, sa Diyos ka kakapit. Yes. Diba? Sa Kanya ka lalapit. Wala kang ibang lalapitan. Ang Diyos lamang. Kasi siya ang pinaka makapangyarihan. Okay, Docs? Maraming salamat sa pagtutok ngayong araw na ito. Diyos ko, 2 araw pa yung scary stories. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuber. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!